Sa video natin ngayon mga kamaestro ay alamin naman natin itong bagong guidelines po mga kamaestro sa class suspension tuwing malakas po ang ulan sa inyong mga lugar. Alright, so ito po ay based sa DepEd Order number 22 series 2024. Ayan, so marami kasi mga nagtatanong, marami tayong mga nakikitang post sa social media na po mga kamaestro na bakit daw malakas ng ulan sa kanilang lugar ay hindi pa rin po nagkaroon ng suspension po mga kamaestro. Ayan, so meron kasi tayo ngayon bagong guidelines na susundin. Ayan po, at yan po ay implemented na sa pagkakalam po natin, effective po ngayong starting po ngayong January 2025. Alright, so ito po yung DepEd Order number 22 series 2024 na pinalabas po noong December 23, 2024. Ayan, ang title po niyan ay Revised Guidelines on Class and Work Suspension in Schools During Disasters and Emergencies. Ayan. The Department of Education issues the enclosed revised guidelines on class and work suspension in schools during disasters and emergencies. And this order outlines guidelines for suspending in-person classes during disasters or emergencies. The goal is to safeguard learners, teachers, and non-teaching personnel from potential harm while ensuring uninterrupted learning. Alright, so ito ay actually hindi lang tungkol sa ulan, meron din pong sa bagyo, meron din pong sa mga earthquake, meron din sa mga power outages, and doon sa naman sa heat index po mga kamaestro. Pero sa video natin, ang bibigyan po natin ng pansin or ng tuon ay tungkol lamang po sa malalakas na ulan. Alright? Yun doon po sa ibang mga disasters or calamities, gagawan po natin yan ng separate video. Although yung sa bagyo po ay nagawan ko na po yan before pa po mga kamaestro. Anyway, by the way, pasensyahan nyo pala yung boses natin. Po, tayo ay medyo talagang tinamaan ng sipon. Po mga kamaestro, ng ubo sipon. Ayan. Kaya nga hindi tayo nakapasok sa schools, nagpahinga muna po tayo kasi talagang di natin kaya po mga kamaestro. Kaya siguro baka marinig nyo ako sumisingot-singot dyan at medyo inuubo-ubo po mga kamaestro. So pagpasensyahan nyo na po ang ating boses ngayong araw sa video na to. Po. Alright? So yan, ito po yon. Heavy rainfall and flood. Ayan, suspension of classes for heavy rainfall will depend on the rainfall warning by the Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA. Alright, so yun. So nakadepende po ang lahat ng class suspension sa advisory po ng PAGASA. Kaya siguro sa tingin po ninyo, malakas ng ulan sa inyo ay wala pa rin pong class suspension. Po? So depende po kasi yan kung magde-declare po ang PAGASA ng mga rainfall warning. Ayan. So pag yellow rainfall warning po, ayan, nakalagay dito, yellow rainfall warning level. Ayan. Ang suspension po niyan for areas in the provinces or city, municipalities with torrential rains, flooding, and based on the assessment of the school, the learner and personnel are still exposed to various risks. The SDS shall coordinate with the local government unit, LGU, for localized school suspensions. And the LCE, alam po natin yung LCE, Local Chief Executive, the LCE shall decide on the suspension of face-to-face classes and work in schools provided that schools will shift to modular distance learning, performance tasks, projects, or make-up classes based on their LSCP to ensure that learning competencies are met. Alright, so suspended lamang po ang face-to-face pero automatic po yan ay magkakaroon pa rin po ng distance learning, modular distance learning kapag ka nag-declare po ng yellow warning rainfall. So napakalaga po na parati pong may communication, may communication or connection po ang SDS and then the local chief executive for the class suspension. Kasi hindi po automatic suspended. Hindi na po automatic suspended kapag nagkaroon ng yellow warning. Alright? So magkakaroon lamang po ng suspension pag nag-declare na po ang mga mayors, I don't know kung pwede rin po ang governors, so basta LGU, pag nag-declare na po ang local chief executive ng suspension in coordination with the SDS, saka lamang po mag-take effect ang class suspension ng face-to-face, pero magpo-proceed pa rin po sila pag uwi sa bahay through modular distance learning, and therefore, kailangan po ng mga outputs, mga performance tasks, depende po sa lesson po ng mga bata po natin. Alright? So dun po yun sa yellow warning rainfall. Next naman po ay ang orange or red warning rainfall in critical water level at time when classes have already begun. Ito po, ibig sabihin, nag-declare po ang PAGASA, nagsisimula na po ang klase, mga kamaestro, halimbawa, pang umaga, or sa mga second shift, sa mga shifting po kasi, mayroon pang umaga, mayroon pang hapon. For example, morning session, pumasok na sila ng 6 o'clock, then nag-declare po ang PAGASA ng orange or red warning,
Pagdating ng 8 o'clock, ayan, so ibig sabihin, nasa school na yung mga bata, ito po yung gagawin. The school head shall immediately suspend classes and work from kindergarten to grade 12 in ALS and send everyone home. It is safe to do so. However, schools are obligated to keep the learners and personnel safely in school if traveling has become unsafe. Alright, so maliwanag po dito, hindi na po kailangan pang intayin pa or antayin pa ang declaration po ng mga mayors or ng mga governor, ano po mga kamaestro. So kapag nag-declare po ng orange or red warning rainfall habang nasa klase pa yung mga bata or nasa school na yung mga bata, ang school head po ay mayroon ng authority to suspend class, ano po mga kamaestro. So mayroon na pong kapangyarihan, mayroon na pong authority ang school head, ang mga principals to suspend classes po, no, from kindergarten to grade 12 including ALS. Alright, so maliwanag po yan mga kamaestro, no? So hindi rin po dito nakalagay kung magpapatuloy sila or mag-shift sila into modular class or modular distance learning. So sa tingin po natin, ito po ay talagang kansilado po yung klase, no, both face-to-face and modular. Kasi kung mag-modular sila, baka ilagay po nila dito sa memorandum o sa DepEd order, no po mga kamaestro. So yun po ang pagkaintindi po natin, kansilado po, no, face-to-face and modular distance learning if in case po mag-declare po ng orange and red warning rainfall. Alright? Next naman po, ito orange or red warning in critical water level at a time when classes have not yet started for the day. For example, ano po, gabi pa lang nag-declare na po ng orange and red warning po sa inyong lugar. For example, mga alas 4 ng madaling araw, ano po. And alam ko po kasi ang effect po ng rainfall warning is 3 hours kung di po tayo nagkakamali. So kung nag-declare po ng 4 o'clock, so hagip na dyan po yung 6 o'clock na klase. So automatically po, classes and work from kindergarten to grade 12 and ALS are automatically suspended in school. So, ibig sabihin, hindi nyo na po kailangan pa magtanong sa inyong mga teachers, ano, mga estudyante. Hindi na po kailangan magtanong pa sa mga teachers, sa mga GC kung may pasok or wala. Kasi automatic naman po yun, ano mo, nakalagay naman dyan, automatically suspended from kindergarten hanggang grade 12, kasama po yung ALS. Kapag ang rainfall warning po sa inyong lugar ay orange or red, no? At times na hindi pa po nag-start ang klase. So, huwag ka na pumunta sa school. Kasi baka mabasa ka pa, papauwiin ka rin naman ng teacher, ano po mga kamaestro. Basta ang pagkakalam po natin, ang effect po ng rainfall warning is every 3 hours po ang announcement po niya ng Pag-asa. No? May verify rin po natin, pero hindi po siya 12 hours. No? Halimbawa, nag-declare po ng orange and red warning sa inyo, hapon pa lang, huwag ka mag-assume na kinabukasan walang pasok kasi baka yung ulan naman sa inyo ay saglit lang yon, yung malakas na ulan ay 3 hours lang ang itatagal or 4 hours, so automatic yon. Pagdating po ng kinabukasan, syempre may pasok na kayo noon, ano po mga kamaestro. So yon, so usually, ayan, 3 hours o 4 hours siguro before mag-declare ang Pag-asa ng orange and red warning rainfall, yon, wala kayong pasok noon. Okay? So yun po yung sa mga babala, no? Sa mga suspension kapag ka po malakas ang ulan sa inyong mga lugar. Alright, so hopefully po ay naintindihan po ninyo yung ating pinaliwanag ngayon tungkol sa suspension ng klase kapag may mga malalakas na ulan, okay? And pagbaha. Ayan, so di ko na natatapusin itong ating video ngayon mga kapaestro. Kung di ka pa nakakapag-subscribe, click mo na ang subscribe button para ikaw yung unang nakakapanood ng mga videos na na-upload natin. Katulad dito, yung mga updates pa rin about sa class suspension, sa DepEd, and syempre, other benefits po ng mga teachers and government employees. Yan, pinagagawan din natin ng mga video yan. And syempre, click mo na rin ang notification bell button para ma-notify ka. Always update ka pag may mga bago tayong uploaded na videos. So muli, maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Once again, El Maestro. See you on my next vlog. Bye-bye! 1, 2, 3, come on!